Si Sheena Thompson ay isang simpleng babae na manggagawa lamang, kung saan ang kanyang trabaho ay ang pagpapak ng mga karne. Ngunit isang araw ay nakatagpo siya ng isang gutom na batang babae at binigay niya nga ang kanyang natitirang pera para ito ay makakain. Ngunit 12 taon nang makalipas ay isang milyonaryo ang kumatok sa kanyang pinto at nalaman ng buong mundo kung ano ang kabutihang ginawa niya. Kapareha lamang ang routine sa araw na iyon sa mga normal na araw. Nang sumapit na kasi ang alas 5 ng hapon, ito na ang senyales na tapos na ang shift ng dose-dose ng mga manggagawa sa isang meat packing plant na matatagpuan sa Chicago ng bansang Amerika. Ang babaeng si Sheena ay isa sa mga typical na manggagawa na kung saan ay tatakbo sa kaparehang kalye para maabutan ang biyahe ng tren pauwi sa kanilang bahay. Dahil ang kanyang trabaho ay napaka-demanding, ay lagi siyang pagod sa maraming mga okasyon. At sa araw nga na iyon, ang slaughterhouse na pinagtatrabahuan niya ay nakatanggap ng napalaking shipment ng mga karne ng baboy. At sa kabila ng meron namang mga power tools na makakatulong sa kanya sa paghihiwa ng mga karne na ito, ay kinikailangan pa rin naman ni Sheena na buhatin at ilipat ang malaki at mabibigat na parte ng mga karne mula sa isang sulok papunta sa kanilalagyan nito. Ang kanyang mga kamay nga ay halos nanginginig na sa pagod. Pero hindi nga nagtagal ay natapos rin naman niya ang kanyang trabaho. Sa mga araw na katulad nito, pag uuwi na si Sheena at sasakay na sa tren pabalik ng kanilang bahay, ay lagi na siyang tulog at halos hindi na nga magising sa kabuuan ng biyahe. Ang mga katrabaho naman ni Sheena na naninirahan sa parehang lugar kung saan siya nakatira, ay hindi naman siya pinapabayaan sa biyahe kung saan ay pag alam nilang malapit na sila sa kanilang destinasyon ay dito na nila gigisingin ang babae. Ngunit sa partikular na araw na ito ay kakaiba ang nangyari. Naiwan kasing mag-isa si Sheena sa loob ng tren. Walang kahit na sinong katrabaho niya ang nakasabay niya sa loob ng biyahe. Kaya naman kung makakatulog siya ay baka hindi siya magising sa tamang destinasyon kung saan dapat siya bababa. At kung sakaling mangyari ito, ay 40 minutong paghihintay ang kinikailangan niyang gawin bago ulit makauwi sa kanilang bahay. Ngunit kahit na nag-aalala si Sheena at naisip niya naman na ang mga pwedeng mangyari, ay hindi niya pa rin maiwasang makatulog sa kasagsagan ng kanyang biyahe. Pero mabuti na lamang at may isang lalaki na mayroong malalim na boses ang dahan-dahan na ginising siya. "Miss, malapit na yata yung istasyon mo." Malumanay na saad ng lalaki sa kanya. Binuksan ni Sheena ang kanyang mga mata at medyo nalilito pa sa kung ano ang nangyari. "Istasyon mo na sa susunod na pagtigil ng tren. Tama ba?" Muling pagtanong ng lalaki sa kanya habang dahan-dahan na kinakalabit ang kanyang balikat. "Pasensya ka na ha, nagulat yata kita." Paghingi pa ng patawad ng lalaki sa kanya. "Kailangan ko kasing gisingin ka, baka hindi mo maabutan yung istasyon mo." Ang lalaking ito ay mahahalata mong edukado. Maganda rin ang kanyang kasuotan at nasa 30 na ang kanyang edad. Ginagawa niyang maging malumanay ang kanyang pakikipag-usap upang hindi siya magmukhang malisyoso sa babae. Matapos magpasalamat ni Sheena dito, ay hindi niya maiwasang matanong kung bakit alam ng lalaki kung anong istasyon siya bababa. "Pasensya na, nagtataka rin ako. Paano mo nalaman kung saang istasyon ako bababa?" Marahang tanong ni Sheena sa lalaki. Napakamot ulo naman ng lalaki sa kanya. Kasi lagi kitang nakakasabay dito pag pauwi na rin ako. Lagi kong nakikita nakasabay mo yung mga katrabaho mo at ginigising ka nila kapag malapit ka na sa istasyon mo. Pero ngayon napansin ko wala kang kasabay at ayaw ko naman na malagpasan mo yung istasyon na bababaan mo." Habang naglalakad sila palabas ng tren ng magkasama, pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Howard. At dito ay nagsimula na nga silang mag-usap habang naglalakad sila sa kalsada ng magkasama. Medyo malayo-layo pa ang tinitirahan ni Sheena sa bahay ni Howard. Pero napagdesisyonan ni Howard na samahan ng babae na maghintay sa bus stop. Dahil bago makauwi ay kinikailangan pang sumakay ng bus ni Sheena. Naging swabe nga ang kanilang pag-uusap na kung saan ay nadiskubre nila sa isa't isa na marami silang pagkakapareha. Nagtatrabaho sila sa kaparehang lugar at meron nga silang magkaparehang kaibigan din. "Paanong ngayon lang tayo nagkita?" tanong ni Sheena sa kanya. "Sa totoo niyan, lagi kitang napapansin pag nakakasabay kita sa subway.
Nahihiyang sagot naman ng lalaki sa kanya. Dumating na nga ang bus at nagpaalam na si Howard sa kanya. Pero bago yun ay napag-usapan muna nila na magkikita ulit sila kinabukasan sa kaparehong lugar sa subway upang makapag-usap ulit. At simula nga noon ay halos 5 beses kada linggo na silang magkita. Sa bawat pagkikita nila ay lalo lamang nagiging komportable ang nararamdaman nila sa isa't isa at mas nagiging natural ito kaysa sa mga una nilang naging pagkikita. Sa loob lamang ng 3 linggo, tuluyan na nga silang naging magkarelasyon. Ang kanilang relasyon ay may tuturing na solido at napakaganda na umabot na nga sa punto na napaluhod si Howard sa harapan ng babae. Binuksan ang maliit na case na hawak-hawak niya na naglalaman ng isang kumikinang na singsing. Dito ay tinanong niya si Sheena kung gusto ba nitong magpakasal sa kanya. Ito ay naganap sa kalahating taon ng kanilang relasyon. Talaga namang sobrang na-excite si Sheena dahil ang pagkakataon na ito ay matagal niya nang pinapangarap. Ilang mga taon na at ngayon ay pwede na ngang matupad ang pangarap niyang ito. Mabilis siyang sumang-ayon at 3 buwan nang makalipas ay nakatayo na nga sila sa altar na kung saan ay sineselyuhan na nila ang kanilang mga sumpaan sa isa't isa. Nagsama na sa isang bubong si Howard at Sheena at nagpatuloy sa pang-araw-araw nilang buhay. Nagtatrabaho si Howard bilang isang programmer sa isang start-up company habang si Sheena naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho niya sa kanyang napakahirap at stressful na trabaho bilang isang meat packer. Pero ngayon ay mas naging exciting na ang kanyang buhay simula nang makilala niya ang kanyang asawa. Si Howard kasi ang laging naghahanda ng kanyang hapunan at lagi nitong minamasahe ang kanyang likod, maging ang kanyang balikat sa tuwing dumarating siya sa kanilang bahay ng pagod na pagod. Hindi man perpekto ang buhay, pero mas mabuti naman ito kaysa sa kanyang inaakala. Iniisip ni Sheena na nanalo siya sa isang loto sa tuwing tinitignan niya ang kanyang asawa kapag magkatabi silang matulog tuwing gabi. Lalo nga lamang lumakas ang pakiramdam niyang ito noong ilang mga taon nang makalipas nang malaman nila na siya ay nagbubuntis. Ibig sabihin ay may bagong miyembro, ang sasapi sa kanilang pamilya. Talaga namang pakiramdam ng mag-asawa na napakahaba ng 9 na buwan na paghihintay. At nang ipanganak nga ang bata ay pinangalanan nila itong Ashley. Pinausog din ni Howard ang kanyang bakasyon at ginawa itong 20 days para hindi siya maalis sa tabi ng kanyang asawa at sa mga unang araw ng kanyang anak na babae. Para sa kanila, ang paghawak nila kay Ashley ay para bang pagbuhat nila sa kapiraso ng langit. Napakagandang bata ni Ashley, malusog ito at nagbigay liwanag si Ashley sa mga madidilim na araw ng kanyang mga magulang. Sa paglaki naman ni Ashley ay naging normal naman ang lahat at wala silang naging problema. Ngunit, bigla na lamang nakakaramdam si Howard ng pananakit ng kanyang ulo, maging sa kanyang dibdib. Inakala nila na dulot lamang ito ng stress, ngunit nanatili ang sakit na kanyang nararamdaman. Ito ay matapos ng 1 buwan na bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nais ni Sheena na magpa-check up na sa doktor ang kanyang asawa dahil sobra na ang pag-aalala niya dito tungkol sa vascular at heart problem na pwedeng iniinda nito. Ngunit naniniwala si Howard na masyado pa siyang bata para magkaroon ng ganong uri ng sakit. Baka sa kinain ko lang to. Alam mo naman, lagi akong kumakain ng sobrang alat. O baka hindi naman to ganun kalala. Ganito na lang, just in case, mag-hiking na lang ako. Baka gumanda yung pakiramdam ko. Saad ni Howard sa kanyang asawa. Nawala nga rin naman ang sakit na nararamdaman niya noong magsimula siyang mag-jogging at mag-exercise ng kaunti sa tuwing matatapos ang araw. May mga pagkakataon na umaabot ng 3 at 4 na araw na hindi nakakaramdam ng pananakit si Howard. Ngunit ang pananakit na ito na kanyang nararamdaman ay bigla-bigla na lamang kung bumalik. Paminsan ay susumpong ito habang nakikipaglaro siya sa anak niyang si Ashley o maging kapag nanonood lamang siya ng telebisyon. Bigla siyang nakakaramdam ng isang matalim na bagay na tila ba sinasaksak ang kanyang dibdib. Howard, nag-aalala na ako. Kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Pagmamakaawa ni Sheena at halos pasigaw na sa kanyang asawa. Halata ang pagka-nervyos nito. Ngunit sa ibang bagay na naman ito sinisi ni Howard. Mahal, alam mo, tingin ko kaya ako nagkakaganto dahil sa dehydration. Iinom na lang muna ako ng maraming mga tubig. Pero kapag nagpatuloy pa rin yung sakit na nararamdaman ko,
Oo sige, magpapatingin ako sa cardiologist. Saad niya. 2 linggo ang makalipas. Nagising si Howard sa kanyang kama. Sabado ng umaga. Dito ay nakakaramdam siya ng labis na pagkahilo at sobrang pananakit sa kanyang dibdib na nagdulot para mahulog siya ng bahagya mula sa kanyang kinahihigaan at napasigaw ng mabilis. Ang sigaw na ito ay nagpagulat kay Sheena at sa anak niyang si Ashley na noong mga pagkakataon na iyon ay nasa sala. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Howard mula sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na nga siya makapagsalita pa. Mabilis na tumawag si Sheena ng ambulansya at dito ay in-inform siya ng mga doktor sa ospital na pinaglagyan ni Howard na nasa early stage na pala ng heart attack ang kanyang asawa at kinikailangan nilang patuloy itong i-monitor dahil naniniwala sila na delikado pa rin ang lagay ng lalaki. Ang kanyang blood pressure kasi ay hindi na makontrol at wala pa rin siyang malay. Ang ganitong estado ni Howard ay nanatili ng ilang mga oras. Mama, nasaan po si Daddy? May sakit po ba siya? Pagtatanong ni Ashley sa kanyang nanay. Wala nak, okay lang ang daddy mo. Babalik din siya. Makikita mo. Gusto mo pumunta muna tayo sa parke. Tapos kain tayo ng ice cream pag nakalabas na siya dito. Wika ni Sheena na pinapagaan ang kalooban ng kanyang batang anak. Wala rin kasing ka-idea si Sheena sa kung ano ang mangyayari. Pero naniniwala siya na masyado pang bata si Howard at malusog naman itong lalaki. Kaya imposibleng magkaroon ito ng sakit sa puso. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay maging maayos ang kalagayan ng kanyang asawa. At sana ay malaman na nga ng mga doktor at matukoy kung saan nanggagaling ang sakit na kanyang nararamdaman. 2 oras ang makalipas ay nagkaroon ng isang emergency sa ospital. Ang mga nurse maging ang mga doktor na tumitingin kay Howard ay mabilis na tumakbo papunta sa hallway. Halos mapatigil nga ang paghinga ni Sheena. Pero ayaw niya namang magdulot ng pag-aalala sa bata niyang anak na si Ashley. Tumagal ng 30 minuto ang pinaka nakakatakot na naranasan ni Sheena sa kanyang buhay. Wala siyang magawa kundi tumulala sa kwarto ng kanyang asawa habang pinapalibutan ito ng mga doktor at nurse. Umaasa siya na anumang oras mula ngayon ay may lalabas doon para ibigay sa kanyang magandang balita. Ngunit nadurog ang puso at pinagbagsakan ng langit at lupa si Sheena nang dumating na nga ang doktor. Ang medical team kasi ay sinubukan ng lahat ng kanilang makakaya para muling buhayin ang kanyang asawa na si Howard. Ngunit tuluyan itong namatay sa pangalawa at mas malakas na heart attack na kanyang naranasan. Pasensya na talaga. Pasensya na. Saad ng doktor. Pero sa ngayon kailangan na muna nating ihanda yung katawan. Ang mga salitang ito na narinig ni Sheena ay talaga namang tila ba gising na bangungot para sa kanya. Ayaw niya itong paniwalaan pero gusto niya ring sumigaw. Wala siyang ibang choice kundi mapaluhod na lamang at yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Mama, ano pong nangyari kay Daddy? Sick pa rin po ba siya? Inosenteng pagtatanong ni Ashley. Wala namang salita ang nabobuo sa bibig ng nanay niya. Dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa kung ano ang nangyari. Kaya naman nagpatuloy lamang siyang umiyak hanggang ang kasuotan nga ng kanyang anak ay nababad na sa kanyang mga luha. At naramdaman din naman ni Ashley ang sakit na nararamdaman niya dahil matapos niyang makita ang pag-iyak ng nanay niya ay maging siya ay naiyak na rin. Kinikailangan ni Sheena na palakasin ang kanyang kalooban matapos mamatay ng kanyang asawa. Mahal na mahal at namimiss na nilang mag-ina ang lalaking si Howard pero alam niya na kailangan niyang maging matatag at ipagpatuloy ang lahat sa kabila ng sirkumstansyang pinagdadaanan nila. Matapos ng ilang mga linggo ay nagsimula na si Sheena na magtrabaho ng mas mahabang oras sa pabrika na pinapasukan niya. Kailangan niyang gawin ito para matustusan ang lahat ng kanyang mga responsibilidad. Alam din naman ng kanyang mga katrabaho ang problemang pinagdadaanan ng babae at lahat sila ay humahanga sa katatagang pinapakita ni Sheena. Determinado kasi si Sheena na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak upang sa gayon ay hindi siya magkulang dito kahit na wala na ang kanyang asawa. Sa kabilang panig naman, ang nadagdag na 2 at 3 oras na pagtatrabaho niya araw-araw ay nagdulot para makaramdam siya ng sobrang pagkapagod. At hindi nga rin nakikita ng babaeng si Sheena na sulit ang kanyang pagtatrabaho dahil kasi sa dagdag na mga oras na pagtatrabaho niya
ay nabawasan din ang oras na pwede niyang makasama ang pinakamamahal niyang anak. At sa kabila ng dagdag na pera, ay hindi naman mabibili ng kahit na sino ang oras na nasasayang ni Sheena upang makasama ang kanyang anak na si Ashley. Ngunit wala namang kakayanan si Sheena at wala siyang magagawa sa kanyang sitwasyon. Umaasa na lamang siya na sana ay mapromote siya sa pabrika. Ngunit kahit ito ay hindi nangyari. Hanggang isang umaga nga, habang naglalakad siya papunta sa istasyon ng tren para pumasok, ay merong isang payat at nanghihinang babae ang nakasalubong ni Sheena. Ang babae na ito ay tila ba ay may sakit at talaga namang nanginginig sa takot. Pasensya na po kayo ma'am, pero hindi ko na po kasi kayang tiisin to. Hindi pa po ako kumakain simula kahapon. Pwede niyo po ba akong bigyan kahit kakaunting barya lang? Pagmamakaawa ng bata sa kanya. Mabilis ang pagsasalita ng bata, ngunit malumanay. Nahalata ni Sheena na nahihiya ang bata sa kanyang ginagawa. Nagpalingalinga naman si Sheena sa paligid. Sinusubukan na hanapin kung kasama ba ng batang ito ang kanyang ama o ina. Ngunit para bang mag-isa lamang ito. Lahat kasi ng mga tao sa paligid nila ay may kanya-kanyang mundo. Kaya naman labis na nakaramdam ng pagkaawa ang babaeng si Sheena sa batang nasa harapan niya. Pinapanood niya ito habang nakahawak ang bata sa kanyang kumakalam na tiyan. Kaawa-awang bata. Ayon ang naiisip ni Sheena. Siguro ay sobrang sakit nang nararamdaman ito dahil sa gutom na matagal niya nang iniinda. Napaka-imposible rin naman para kay Sheena na hindi pansinin ang teribleng kinalalagyan ng bata. Ini-imagine niya na kung ano ang mararamdaman niya kung sarili niyang anak ang napunta sa ganitong sitwasyon. Maya-maya pa ay binuksan ni Sheena ang kanyang wallet at dito ay nakakita siya ng 100 piso at kaunting mga barya. Agad niyang binigay ito sa bata. Sinamahan niya pa ng 2 sandwich na binili niya mula sa kanilang lugar para kainin sana kapag magbe-break time na sila. Nasa isip ni Sheena ay okay lang namang magutom siya sa araw na iyon dahil makakakain pa rin naman siya pag uwi ng bahay. Pero ang batang ito ay walang uuwian ng bahay at walang maaasahan kaya para sa kanya ang mga pagkain na ito. Ang nahihiyang bata naman sa kanyang harapan ay dahan-dahan na lumapit habang kinukuha ang perang binibigay ni Sheena kasama ang mga snacks. Tinitigan niya si Sheena na mayroong luhang namumugto sa kanyang mga mata at bumulong ng pasasalamat. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko po kayo, okay? Pinapangako ko po. Saad ng batang babae bago ito maglakad papalayo ng istasyon. Samantala ay nagtrabaho naman ng maigi si Sheena noong araw na iyon sa kabila ng gutom na nararamdaman niya. Pwede naman sana siyang pumunta sa kantin at bumili ng makakain pero binigay niya na rin kasi ang lahat ng pera niya sa batang iyon at ang natitirang pera niya na lamang ay sakto para sa pampamasahe niya pauwi ng kanilang bahay. At kahit napagod na siya at gutom ay wala siyang pinagsisisihan sa nagawa niyang aksyon. Sa katunayan nga niyan ay kayang-kaya niyang guguli ng buong araw na iyon habang umaasa na sana ay maging maayos din ang kalagayan ng bata sa hinaharap. Samantala, ang bata naman na nakasalamuha ni Sheena sa istasyon ng tren ay merong napakahirap na buhay. Ang kanyang mga magulang kasi ay nalulong sa pinagbabawal na gamot at pag-inom ng alak kung saan ay ginugugol nila ang lahat ng mga oras nila sa kanilang mga bisyo nang hindi man lang nila napapansin na meron silang anak na kasakasama sa bahay. Pero sa kabila nito ay hindi naman tumigil ang batang babae na mangarap ng mas magandang buhay. Hindi niya alam kung paano niya makakamit ito pero alam niya na kaya niya itong gawin. Sa kabilang dako, ang babaeng si Sheena naman ay nagtatrabaho na sa meat packing plant na ito sa loob ng 12 taon. Pero ni minsan ay hindi man lang siya na-promote. Kaya naman ngayon ay meron na lamang siyang kakaunting pera. Pero nakarating naman siya sa kanilang bahay nang medyo mas maaga sa kanyang inaasahan. Ang kanyang anak na si Ashley ay binilhan niya ng pares ng roller skates na kung saan ay ginagamit niya ito sa pakikipaglaro sa kanilang mga kapitbahay at maging sa mga kaklase niya sa paaralan sa tuwing pagsapit ng hapon. Lahat ng mga tricks sa roller skate ay halos alam na ni Ashley. Kayang-kaya niya na nga rin mag-roller skate kahit pa sa rampa o sa railings. Talaga namang pinagpala ang batang ito sa talento. Ngunit maya-maya pa'y napagdesisyon na nilang mag-racing ng kanyang kaibigan. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay natapilok si Ashley mula sa isang crack ng sementadong kalsada.
na kung saan ay malakas na tumama ang kanyang ulo, maging ang likod niya. Mabilis siyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan para siya ay tignan. Nakita nila na nakahiga na lamang si Ashley sa kalsada. Nagagawa pa rin naman itong makapagsalita pero hindi na nito kayang tumayo. Ilan sa mga tao nga na nakakita ng pangyayari ay agad na tumawag ng ambulansya. At ang kanyang nanay naman na si Sheena ay mabilis na sinabihan sa kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Sa mga pagkakataong ito, si Sheena ay nasa trabaho. Nang makatanggap nga siya ng tawag mula sa ospital. Nang malaman niya ito ay mabilis siyang tumakbo palabas ng pabrika na halos hindi na nga siya nakapagpaalam. Nang makarating siya sa ospital ay ninenervyos niyang hinanap ang kanyang anak. Please, kumalma po kayo ma'am. Hindi naman po delikado ang sitwasyon ng bata at hindi rin naman po siya mamamatay. Pero malapit na po yung doktor. Ipapaliwanag niya po sa iyo ang lahat. Pagpapaliwanag ng nurse, sa akin nakakabahan na si Sheena. Ipapaliwanag sa akin ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Pasigaw na wika ni Sheena na kung saan ay kinatatakutan niya na ang pinakamasama na pwedeng mangyari sa kanyang anak. Hindi nga rin nagtagal ay dumating na ang doktor. Labis ang takot na nararamdaman ni Sheena sa tuwing nakakakita siya ng doktor o maging ng mga hospital. Nakuha niya ito matapos ang nangyari sa kanyang asawa na si Howard. Pinapunta naman ng doktor ang kinakabahan at ninenervyos na nanay papunta sa kanyang opisina at dito ay pasensyosong pinaliwanag na si Ashley ay magiging maayos din pero nagtamo ito ng mga injury sa kanyang spine dahil sa pagkakabagok nito at pagtama ng kanyang likod ng mayroong malakas na puwersa. Ang naging resulta nga nito ay baka hindi na makapaglakad pang muli ang bata. Hindi makontrol ang pag-iyak ni Sheena nang marinig niya ang balitang ito. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nangyayari. Dok, siguro sinusumpa ako, saad ng nanay. Kumalma po kayo ma'am. Hindi pa naman po huli ang lahat. Marami pong magagaling ng mga surgeon dito sa syudad na specialize po ng ganitong mga type ng spine reconstruction. Pwede pa rin pong makapaglakad si Ashley. Ang problema nga po ay magiging mahal ang mga gamutan. At sa iba pa pong mga kaso ay halos milyon po ang inaabot ng halaga. Saad ng doktor sa kanya. Hindi naman kayang ma-afford ni Sheena ang ganito kalaking pera kahit na ibenta niya pa ang lahat ng pagmamayari niya. Kung ibebenta ko yung apartment namin, wala kaming matitirhan at hindi pa rin yun sapat para bayaran ko yung surgery niya. Saad ni Sheena na pinanghihinaan na ng loob. Napayuko na lamang ang doktor at napatingin sa may sahig. Nakalulungkot man pero alam niya na ang sinabi ni Sheena ay totoo. Umabot nga ng halos 1 buwan bago tuluyang ma-discharge si Ashley mula sa ospital. Kinakailangan niyang gumamit ng wheelchair para makapaglibot-libot at kinakailangan niyang tanggapin na ngayon ay isa na siyang physically disabled na tao. At para nga lamang may stabilize ang kanyang kalusugan, ang kanilang bill sa ospital ay talaga namang lumobo. At ang pagkakautang na ito ay nagdulot para mas mahirapan si Sheena na mabayaran ang mas advance pa sanang pangangalaga para sa kanyang anak. Kinakailangan niyang mag-ipon ng ilang mga taon nang sa gayon ay mabayaran niya ang kanyang mga bills. Dalawang pinoproblema ni Sheena. Ito ay ang alagaan ng kanyang anak sa paraan na kinakailangan ito at ang pagbabayad ng mga bills na naiwan nila sa ospital. Habang si Sheena ay nagsasakripisyo ng malala, ay lumalaki at tumatanda naman ang anak niyang si Ashley na nakasakay sa wheelchair. Habang nagdadaan ng mga taon, ay nagiging mas magandang babae si Ashley. At sa tuwing nakikita ng kanyang nanay kung gaano siya kalungkot, laging nadudurog ang puso ni Sheena. Kaya naman ay nagbukas siya ng isang online fundraising campaign na kung saan ang perang malilikom nila ay mapupunta sa corrective surgery na isasagawa kay Ashley upang ito ay makapaglakad na ng normal. At sa kabila ng medyo malabong may mga taong makakatulong kay Ashley, ay dumating nga sa kanilang buhay ang mga donor na nagbigay ng sapat na pera para sa lahat ng mga pangangailangan niya. Ang nalikom na pera ay nakatulong para magsagawa ng mga testing sa kanya. Ngunit hindi ito sapat para sa surgery. Sa mga pagkakataong ito, ay naiisip ni Sheena na tapos na ang lahat at wala na siyang pwede pang magawa sa kanyang anak. Ang kinabukasan ng kanyang anak ay talaga namang selyado na. Kaya naman, may mga pagkakataon na naiiyak na lamang siya sa banyo ng pabrikang pinagtatrabahuan niya.
Napakasakit sa kanyang isipin kung gaano karaming mga oportunidad ang hindi magagawa ng anak niya dahil sa kamalasang nangyari dito. Hindi pa man alam ni Sheena, ngunit isa sa mga kabutihang ginawa niya sa nakaraang mga taon ng kanyang buhay ay tuluyan ring babalik sa kanya. Isang araw kasi ay bigla na lamang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay August 15, 2019, matapos ngang maubos na ang lahat ng mga pag-asang natitira sa kanya. Nang buksan ito ni Sheena ay nakakita siya ng isang dalagang babae na merong napakagandang kasuotan at talaga namang napakaganda. Sa likod niya ay may nakaparking na isang mamahaling sasakyan. Hello po. Nakakahiya pero sigurado po ako na hindi nyo na po ako naaalala pa. Pero may pinangako po ako sa inyo dati. Saad ng misteryosong babae sa kanyang harapan. Hindi pa nakakapagsalita si Sheena nang biglang nilabas ng babae ang kanyang wallet na kung saan ay naglalaman ito ng 100 piso. Kinuha niya ito kasabay ng isang notes sabay bigay kay Sheena. At sa mga pagkakataong ito ay napagtanto na ni Sheena ang lahat-lahat ng mga nangyayari. Tinitigan niya ng mata sa mata ang dalagang nasa harapan niya at ang nahihiyang mukha nito noong una silang nagkita ay talaga namang tila ba nabura na. Hindi na rin ito nagugutom, namumutla o isang payatin na 10 taong gulang na babae dahil siya ay isa ng napakaganda at malusog na dalagang babae. Nang mapagtanto ni Sheena kung sino ang nasa kanyang harapan ay mabilis niya itong niyaka bago niya imbitahan na papasukin sa loob ng kanyang bahay. Pinakilala naman ng babae ang kanyang sarili bilang Fanny. Ngunit kahit hindi niya naman ito sabihin ay hindi nakakalimot si Sheena. Alam niyo po, hindi ko malilimutan kung paanong nakatulong sa akin yung snack at pera na binigay niyo po sa akin sa istasyon ng tren. Yun po ang nagligtas sa akin noong araw na iyon. Saad ni Fanny. Habang si Ashley naman ay pumasok sa kwarto, sakay-sakay ng kanyang wheelchair noong mga pagkakataon na iyon. Napatingin si Fanny sa kanya. At dito ay pinaliwanag ni Fanny na nakaranas na nga siya ng malaking pera ngayon. Sa loob ng maraming taon ng pagkagutom at walang tinitirhan, ngayon isa na siyang successful na businesswoman. Sobra namang gumaan ang loob ni Sheena nang makita niya na gumaganda na ang sitwasyon ng batang tinulungan niya. Ilang mga taon nang nakalilipas sa istasyon ng tren. Naku iya, siguradong pinagpapala ka. Sigurado na nagbibigay ka ng liwanag sa mundong to. Saad ni Sheena kay Fanny. Nagpasalamat naman si Fanny sa kanya at inalala ang kanyang pangako na sinabi niya halos 2 dekada na ang nakalilipas. Pinaliwanag niya na natagpuan niya si Sheena sa pamamagitan ng fundraiser na sinumulan nito para kay Ashley. Naalala po kita agad nung mga pagkakataon na nakita ko po yung larawan ninyo. Kaya po napagdesisyonan ko na pumunta po ako dito ng personal para pasalamatan po kayo sa pagtulong po sa akin noong mga panahon na pinakakinailangan ko ng tulong. Patuloy na pagpapaliwanag ng babae. Yung 100 piso po na binigay niyo sa akin, yun po ang nagligtas ng buhay ko. Kaya po ngayon gusto ko po kayong suportahan at ang anak ninyo. Nang marinig ito ni Sheena, ay labis ang pagpapasalamat niya sa babae. Sobrang na-appreciate ko kung tutulungan mo kami. Pero pasensya ka na iya. Sobrang laking bayad ang kinikailangan sa surgery ng anak ko. Pwede yung umabot sa 5 milyon. At hindi ko yun kakayanin kahit tumagal pa ng ilang mga taon yung donasyon na sinumulan ko. Malungkot na saad ni Sheena. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo na po kailangan ng kahit anong uri ng donasyon. Napatingin si Sheena sa mga mata ni Fanny bago tuluyang mapaluhod habang umiiyak. Napakatagal ng panahon na nasa wheelchair ang kanyang anak na kung saan ay nalimutan na nga nito kung ano nga ba ang pakiramdam ng maglakad at tumakbo. Pero hindi naman nawawala ang pag-asa ng babaeng si Ashley na magagawa niya ulit ang mga bagay na nakasanayan niyang gawin. Nanatili lamang na tahimik si Ashley habang pinoproseso ang kanyang mga impormasyon. Dahil ang katanungan talaga dito ay may sapat na pera nga ba ang babaeng si Fanny para ibigay sa isang estranghero na 2 beses niya pa lamang nakikita. Ginugol ni Fanny ang buong araw niya nakasama ang mag-inang si Sheena at Ashley kung saan ay pinakinggan niya ang kanilang mga istorya at sinigurado sa dalawa na hindi sila mauubusan ng pag-asa. Ilang mga linggo ang makalipas
Nagsimula na nga si Fanny na bayaran ang mga bills na kinakailangan ni Ashley para sa mga testing at treatments nito. Ang kanyang surgery ay naging matagumpay nga at ito ay sinagawa ng pinakamagagaling na mga espesyalista. Ang kaso na ito ay nakover nga ng ilang mga television networks at ang recovery ng babaeng si Ashley ay matinding minonitor. Lahat ng mga physical therapy ni Ashley ay talaga namang sobrang napakasakit. Pero kinakailangan niya ito para mahanda ang kanyang katawan upang makapaglakad muli. At sa wakas, makalipas ang ilang mga buwan, sa kauna-unahang pagkakataon, simula noong mapilay siya, ay nagawa niya ng makapaglakad. Kinakailangan niya pa rin naman ng may mag-a-assist sa kanya. Ngunit ilang sandali na lamang ay siguradong muli na siyang makakapaglakad ng mag-isa. Hinawakan naman ni Fanny ang kamay ni Sheena habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak at hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyayari. Isa itong milagro, o Diyos ko! Saad ng babae na talaga namang tuwang-tuwa sa nagiging pagbabago ng kanilang buhay. At sa loob nga lamang ng 9 na buwan ay tuluyan nang nakapaglakad si Ashley nang hindi kinakailangan ng kahit na sinong tutulong sa kanya. Nagumulat sa marami sa kanila dahil sa loob lamang ng 9 na buwan ay nagawa niya ng makapaglakad sa kabila ng ilang taon niyang pag-upo sa wheelchair. Ngayon ay masaya na siya at puno ng pag-asang nakapaglalakad, habang si Sheena naman ay walang ka-idea na ang simpleng kabutihan na ginawa niya sa nakaraang mga taon ay magdudulot para maibalik sa normal ang buhay ng kanyang anak. Paminsan ay naiisip ni Sheena sa kung ano kayang mararamdaman ng asawa niyang si Howard kung sakaling nabubuhay pa ito noong mga pagkakataong iyon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating istorya ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga video sa hinaharap.